Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng inyong mga subscriber na palaging nakikinig sa inyong mga kwento. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang karanasan namin ng tatay ko sa pakikipaglaban namin sa isang uri ng aswang na kung tawagin ay busaw. Sila ang gumawa ng paraan para puwersahan kaming mapalayas sa mismong bahay at lupa na kinagisnan namin. Pinalayas nila kami dahil alam nilang kami lang ang tanging sagabal sa madilim na plano nila sa aming baryo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lucas. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Tay! Tay, nasan ka na? Tay! Tagaktak ang pawis ko habang hinahanap si tatay sa bahay. Grabe rin ang kabog ng dibdib ko sa sobrang kaba. Maya-maya lang, nakita ko siya sa likod ng bahay na nagtataga ng mga kahoy gamit ang matalim niyang gulok. Tay, nandito lang pala kayo? Oh, ano ba kasi nangyari sa'yo? Para kang hinahabol ng 10 aso ah. Punasan mo nga yung pawis mo. Tay, hindi na po mahalaga itong pawis na to. Yung sasabihin ko po sa inyo, ang mas importante pong mapakinggan ninyo. Eh, ano ba kasi ang sasabihin mo sa akin? Nambibiting ka pa eh, sabihin mo na. Tay, may narinig po ako nag-uusap sa gubat kanina habang nangunguha po ako ng mga sanga. Tay, binanggit nilang pangalan mo at sinabi nila na papalayasin ka daw nila dito sa lupang tinitira natin. Ganun ba? E di palayasin nila. Yan ay kung kaya nila. Napakunot ang noo ko nang makita kong sobrang kalmado ni tatay. Hindi ko maintindihan, Sir Blair, kung bakit nakuha pa niyang tumawa gayong seryoso ang sitwasyon namin at pwedeng manganib ang buhay namin. Tay naman eh, hindi to biro. Alam ko, pero wag mo nang problemahin yan, iyo. Kasi talagang may mga grupo na gusto talaga tayong paalisin dito. Ilang beses na silang nagtangka, pero hindi naman sila nagtagumpay eh. Aho? Bakit ganun? Bakit gusto po nilang palayasin tayo dito? Dahil sinasabi ng grupong ito o ng tribo na ito na kanila ang lupa na ito. Lahat. Mula dito sa bahay natin hanggang dun sa taniman. Siyempre, hindi naman ako papayag na kunin nila ito kasi pinangalagaan ng lupang ito mula pa noon ng ating mga ninuno. Eh tay, narinig ko kanina na ngayong araw na to makikipag-usap sa inyo ang bago nilang pinuno. Tinatawag po nilang dato yun eh. Eh di pumunta siya para magkausap kami dalawa. Naku tay, mabuti naman kung makikipag-usap lang siya sa'yo. Eh paano kung manggulo yun? Paano kung manakit? Huwag kang matakot. Akong bahala. Kilala mo naman ako, di ba? Masungit ako, pero hindi naman ako mahilig makipag-away. Pero kung mangyari ang sinasabi mo, at gagamitan nila tayo ng puwersa para mapaalis dito, hindi ako magdadalawang isip na labanan sila. Sana wag naman umabot sa ganun, tay. Ano kaya maganda nating gawin ngayon, tay? Paano kaya kung magtawag tayo ng barangay? Para kung magkaroon man ng problema eh, may mamagitan sa atin at para madaan sa maayos na usapan ng lahat. At saka tay, sabihin nyo nga po sa akin, may titulo ba tong lupa natin? Walang titulo ang lupang ito, anak. Hindi pa naman kasi masyadong uso noon nung araw. Pero kung sakaling meron man eh, wala na tayong kopya nun. Teka, kung wala po tayong patunay, ang tanong dyan, eh kung meron ba sila, pwede ba nating tanungin sa kanila yun? Kapag wala silang maipakita, edi parehas na lang tayo may karapatan sa lupa. Pwede naman sigurong pag-usapan kung anong pwedeng gawin, di ba? Yung matinong usapan para walang mangyaring gulo. Hindi ganun mag-isip ang dato nila. Ayaw nila ng matinong usapan. Ayaw nila ng maayos na kasunduan. Ang gusto nila,
basta tayong umalis dito. Paano kung mapilit sila? Paano kung mapaalis nga nila tayo dito? Saan naman po tayo pupunta, Tay? Hindi ako basta-basta papayag na mapalayas tayo dito sa sarili nating lupain. Hayaan mo sila magpunta rito. Sisiguraduhin kong wala silang mapapala sa atin. Diyos ko, sana nga po, Tay. Pero kinakabahan pa rin talaga ako. Ayokong lumayas dito. Dito na po ako lumaki. Dito na ako nagkaisip. Saka mababait po mga kapitbahay natin dito, Tay. Mahirap po silang iwanan. Kung bakit naman kasi may mga ganyang tao na mapagkamkami. Hindi natin maiiwasan ang ganung bagay, anak. May mga taong sadya talagang masasama. May itim ang budhi. Ay, sayang ang baryo na to. Kung maaagaw nila sa atin ang lupang ito. Dahil mula nang mawala ang tribo ng dato na yun dito, nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa lugar na ito. Sana lang ay hindi na magkagulo ulit dito nang dahil lang sa dato na yun. Magulo po dito dati, Tay. Ano po nangyari nun? Pwede niyo po bang ikwento sa akin? Kaibigan Tasyo! Sa wakas, nakita din kita ulit. Naputol ang pagtatanong ko kay Tatay nung biglang sumulpot sa harap namin yung mismong taong pinag-uusapan namin kanina pa. Tinignan ko agad ang paligid. Buti na lang talaga. Mag-isa lang siya nung oras na yon, kaya nakahinga ako ng maluwag. Iniisip ko kasi na kung may mga kasama siya, baka magkagulo at piliting kaming umalis sa aming lupa tulad ng aking narinig kanina. Salik, anong ginagawa mo rito? Himala ata na nagpakita ka ngayon. Ang tagal mong nawala. Saan ka ba galing? At saka, Dato Salik. Yan ang itawag mo sa akin dahil ako na ang bagong pinuno ng tribong Bunwagan. Baka naman pwede mo akong irespeto. Kahit konti lang, Tasyo. ayos Dato Salik. Ikaw talaga puro kakalokohan. Hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Masyado ka pa rin palabiro. Saan ka ba galing? Ang akala namin patay ka na eh. Bigla ka na lamang kasing nawala noon. Wala ka nang pakialam kung ano nangyari sa akin noon. Seryoso ako sa sinasabi ko. Ako na ngayon ang dato ng tribong Bunwagan. Nagulat talaga ako at nagtaka sa narinig ko, Sir Blair. Sa tono kasi ng pananalita ni Tatay at ni Dato Salik, halatang halata na matagal na silang magkakilala at may pinagsamahan. Mas pinili ko na lang munang manahimik sa isang tabi at makinig ng mabuti sa usapan nila. Naramdaman ko bigla ang bigat ng atmosfera. Ang seryoso ng muka ni Dato Salik at mukhang hindi nga siya nagbibiro sa mga sinasabi niya. Napatingin ako kay Tatay na unti-unting nawalan ng ngiti sa labi. Napalunok ako habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Tatay. Dahil alam kong seryosong usapin na itong pinasok namin. Ikaw na ang bagong dato ng tribong Bunwagan? Paano nangyari yun? Hindi ba't ayaw na ayaw mo sa tribo na yun? Anong nangyari? At naging pinuno ka pa nila ngayon? Ginayuma ka ba nila? Tinakot? Ano? Sabihin mo sa akin. Hindi na mahalaga, Tasyo, kung paano ako naluklok bilang pinuno ng tribo ng Bunwagan. Dahil hindi naman yon ang pinunta ko rito. Tungkol ba ito sa lupaing pagmamayari namin? Kung nandito ka para alisin kami, gaya ng ginawa ng tribong yun noon, pues nagsasayang ka lang ng oras. Hindi kami aalis sa lupa namin. Amin to, Dato Salik. Alam ko naman yan ang mga sasabihin mo, kaya ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon, Tasyo. Dahil may pinagsamahan naman tayo noon. Hindi kita pipiliting umalis ngayong araw. Bibigyan na lang kita ng palugit. Isang araw mula ngayon, kapag nakita ko pa ang anino yung dalawa rito, hindi na ako magdadalawang isip na dalhin ang buong tribo ko para puwersahan kayong paalisin. Talaga?
Isasama mo pa talaga ang buong tribo mo rito para lamang mapuwersa nyo kaming paalisin ng anak ko? Bakit? Hindi mo ba kami kayang paalisin ng ikaw lang mag-isa? Akala ko pa naman dato ka na. Matapang ka na. Hindi rin pala. Wala ka pa rin pinagbago. Duwag ka pa rin tulad ng dati. Manahimik ka! Nagulat talaga ako nang biglang sumigaw si Dato Salik. Yung mukha niya na kalmado kanina, biglang napalitan ng matinding galit. Gustong-gusto ko nang pumagitna sa kanilang dalawa para sila ay awatin. Pero hindi ko magawa. Nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko sa sobrang takot at kaba. Ramdam na ramdam ko ang panganib sa bawat segundo na lumilipas. Alam kong seryoso si Dato Salik sa banta niya, lalo na't hawak na niya ang buong tribo ng bunwaga na yon. Tumingin ako kay tatay para hilingin sana na tumigil na sa pangaasar. Pero kitang-kita ko sa mukha niya na wala siyang balak na umatras o magpakita ng takot. Kaya naman, lalong tumapang ang muka ng dato at malalim pa kung tumitig. Oh, siguro nga dati akong duwag pero iba na ngayon, Tasyo. Ibang Salik na ang nakaharap mo ngayon. Hindi na ako mahina at duwag na kaibigan mo noon. Kaya huwag kang magkakamaling kalabanin pa ako. Dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Manahimik ka. Huwag mo akong pagbanta ng ganyan, Salik. Baka nakakalimutan mo. Nasa bakuran kita. Nasa teritoryo ka namin. Kaya't ikaw ang dapat na mag-isip kung itutuloy mo pa ba yung gusto mong pananakop dito o hindi. Binabalaan kita, Salik. Hindi mo ko kilala. At hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Diyan ka nagkakamali, Tasyo. Kilala kita. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Pati na ang mga ninuno mo. At hindi ka natatakot? Kahit alam mo na ang totoo? At bakit naman ako matatakot sa'yo, ha? Dahil kaya kitang tirisin na parang isang garapata. Alam mo, Salik, mabuti pa umalis ka na. Nasusura lang ako sa pagbumuka mo. Talagang mayabang ka pa rin hanggang ngayon, Tasyo. Dahil meron ako may pagyayabang. Kaya wag mo nang pilitin na paalisin kami ng anak ko sa lupa namin. Hindi niyo lupa to. Matagal na sinasabi sa inyo na sa tribong bunwaga ng lupaing tinatayuan ninyo. Kaya wala kayong kahit na anong karapatan na manatili rito. At talagang itong lupa pa namin ang pinupuntirian nyo, no? Pero sandali nga. Itong lupa nga ba talaga ang gusto nyo? O baka naman, kami lang ng anak ko ang gusto nyo mawala rito? Kasi, sa dami ng tao rito sa paligid, mula noon pa, kami na lang palagi ang pinagdidiskitaan nyo eh. Matapos sabihin yun ni tatay, biglang napatigil at nanahimik si Dato Salik. Mukhang nakuha ni tatay ang atensyon niya at para bang pati siya ay natigilan sa tanong na yon. Sa totoo lang, maging ako ay napaisip din ng malalim. Alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit kami lang palagi ang ginugulo at pinag-iinitan ng kanilang tribo. Pakiramdam ko ay may malaking lihim o kakaibang bagay tungkol sa pamilya namin na pilit nilang iniiwasan o kinatatakutan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam. Ilang sandali pa ang lumipas na walang nagsalita sa aming tatlo. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa paligid habang nagpapakiramdaman silang dalawa. Biglang umiwas ng tingin si Dato Salik. Tumalikod sa amin at nagsimula ng maglakad palayo nang hindi man lang sumasagot. Pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya saglit sa amin at nag-iwan ng isang matalim na tingin. At saka siya nagbanta. Sagarin mo na yan lakas ng loob mo ngayon, Tasyo. Dahil huling beses mo na akong makakausap ng ganito. At sa pagbabalik ko dito, sisiguraduhin kong mapapalayas ka na namin dito, sa lugar na ito. Sige lang, Salik.
Hihintayin ko yung pagbabalik mo. Bilisan mo lang ha, para hindi naman masayang yung paghahanda ko sa inyo. Hindi na sumagot pa si Datu Salik. Nagpatuloy na lang ito sa paglalakad palayo sa bahay namin hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin namin. Doon ko lang din naramdaman na dahang-dahang nawala ang matinding kaba sa dibdib ko. Para akong nabunutan ng tinik, kaya mabilis kong hinarap si tatay. Gusto ko agad tanungin siya tungkol sa mga narinig ko. Sobrang daming tanong ang pumasok sa isip ko kung paano sila nagkakilala, ano ang atraso nila sa isa't isa noon, at kung bakit ganun na lang katindi ang galit ni Dato Salik sa pamilya namin. Pero bago pa ako makapagsalita, napansin ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni tatay na nakatingin pa rin doon sa direksyon kung saan naglakad ang dato. Ang dami nang nagbago sa kanya. Hindi na siya ang Salik na kilala ko noon. Ano kaya nangyari sa lalaking yan? Bakit siya naging ganong kagalit sa mundo? Matalik niyo po ba talaga siyang kaibigan, tay? Oo, Lucas, anak. Dito rin siya lumaki sa baryo natin. Halos magkapatid na turingan namin dalawa dahil sabay kaming lumaki at palaging magkasama sa lahat ng bagay. Ang kaso isang araw, bigla na lamang siya nawala na parang bula at matagal na hindi nagpakita. Walang nag-akalang buhay pa siya. Ano ho? Pero paano pong nawala? Matagal-tagal na rin nung mangyari yon. Mga binata pa kami nun. Tapos nung mga panahong yun, nililigawan ko pala ang nanay mo. Nagkaroon kami ng malaking pista rito sa baryo natin. Tanda ko pa, nagpaalam si Salik na pupunta lang doon sa may litsunan para kumuha ng pagkain. Nadala raw ng mga taga-kabilang baryo. Ngunit, yun na pala ang huli namin pagkikita. Nung hinahanap ko na siya para umuwi kami, hindi ko na siya mahanap. Bigla na lamang siya naglaho. At simula po nun, hindi na po talaga siya nakabalik dito sa atin kahit kailan? Hindi na. Namatay na lang din ang mga magulang niya sa kahihintay na sana balang araw ay magbalik siya. Ngayong nagbalik na siya, iniisip ko tuloy na parang hindi naman talaga siya naglaho lang o nawala ng aksidente. Mukha talagang pinili niyang umalis. At bumalik po siya ngayon, tapos parang galit na galit pa sa inyo, no? Kaya nga yan din talagang pinagtataka ko. Saka iniisip ko kung paano at kung bakit siya naging miyembro ng tribo na yun. Tapos naging pinuno pa nila ngayon. Kung ganun, tay, baka kaya niya pinipilit na palayasin tayo rito ay para patunayan ang sarili niya sa tribo. Malaki ang posibilidad, Lucas. Akala siguro niya kapag tinakot niya tayo gamit ang buong tribo ng Bunwagan, titiklop na lang tayo at kusang aalis dito sa lupain natin. Pero nagkakamali siya. Kahit Datu pa ang itawag niya sa sarili niya ngayon, hindi ko ibibigay sa kanya ang lupa natin kahit na anong mangyari. Pero tay, isang araw lang pong binigyan niyang palugit eh. Paano kung tutuhanin po niya ang banta niya at dalhin nga niya rito mga tauhan niya pagkatapos nun? Kung yan ang gusto niya, di sige. Huwag kang matakot, anak. Binigyan niya tayo ng isang araw para umalis. Ibig sabihin, may isang araw din tayo para maganda. Kung idadaan niya sa puwersa ang pagpapalaya sa atin, titiyakin kong hindi rin magiging madali para sa kanila ang pagtapak sa bakuran natin. Kailangan natin maganda at magmasid ng mga kakaiba sa paligid. Suriin ang lahat ng mga taong hindi kilala na pumapasok sa baryo. Tsak kung walang gagawin maganda ang grupong yun dito sa atin. Magmasid? Ibig sabihin po ba? Baka may mga spy na silang pinapunta dito sa atin ngayon para lang pumanmanan tayo? Posible yun, anak. Kilala ang mga Bunwagan sa ganyang taktika. Bago sumugod ang buong grupo, may mga mauuna muna para tignan ko anong klaseng paghahanda ang ginagawa natin. Kaya simula ngayon, doble ingat na ang gagawin natin. Walang lalabas ng mag-isa, lalo na kapag gabi. Sige, Utay. Kahit hindi ko pa man talaga naiintindihan ng lahat,
Tumango na lang ako at sumunod sa utos ni tatay. Pagkatapos ng usapan namin, nagpasya akong bumalik muna sa gubat para kunin yung mga pinagputulan kong kahoy. Wala na rin doon yung mga tauhan ni Datu Salik. Pagsapit ng gabi, bago ako matulog, ay sinilip ko na muna sandali ang kwarto ni tatay. Nagtaka ko dahil wala siya roon. Kaya naman, binuksan ko ang bintana sa sala namin at doon ko siya nakita sa likod bahay. Nakaupo siya sa isang malapad na bato habang hinahasa ang mahaba niyang gulok. Palagi niya itong bitbit, kaya minsan napapaisip na rin ako. Sa bukid, sa palayan, kapag pumupunta sa bayan at maging sa pagtulog, laging nasa tabi niya yon. Iniisip ko na lang na baka proteksyon niya yon laban sa mga masasamang tao. Ilang sandali pa, nung isasara ko na sana ang bintana, narinig kong biglang nagsalita si tatay at nabanggit niya ang pangalan ng nanay ko. Bilin, mahal ko. Matagal-tagal na rin ang panahong lumipas nung iwan mo kami ng anak mo si Lucas. Sinunod ko naman yung pakiusap mo na huwag nang makailam sa problema ng ibang tao para hindi mapahamak ang pamilya natin. Ginawa ko naman yun, mahal. Pero parang mapaglaro talaga ang tadhana. Ngayon, mukhang magkakaroon na naman ako ng dahilan para bumalik sa dating ako. Kung mapako ko man yung pangako ko sa'yo, sana mapatawad mo kagad ako. Sana maintindihan mo na may kailangan akong gawin para sa baryo, para sa lupa natin, at syempre para sa anak natin si Lucas. Yun ang huling sinabi ni tatay bago niya pinagpatuloy ang paghasa sa gulok niya. Dahan-dahan ko namang isinara ang bintana para hindi niya mapansin na nakikinig ako. Pagbalik ko sa kwarto, hindi ko talaga mapigilang mag-isip ng malalim dahil sa mga narinig ko. Sobrang misteryoso ni tatay nung gabing yon. Buong buhay ko kasama ko siya. Pero simula nung mag-usap sila ni Dato Salik, napagtanto ko na lang na ang dami ko pa palang hindi nalalaman tungkol sa nakaraan niya. Kinabukasan, maaga akong gumising para mag-ikot-ikot sa baryo. Bilin kasi ni tatay na mag-ikot ako at magmanman sa paligid. Para naman hindi ako paghinalaan ng mga tao, pinagdala niya ako ng isang basket ng kamote para ilako. Gusto ko sanang magreklamo dahil nahihiya akong magtinda. Pero sumunod na lang din ako para hindi na siya magalit. Sakto naman na paglabas ko ng bahay, nakita ko ang kaibigan kong si Kael. Kaya agad kong ipinasa sa kanya yung basket para siya na ang magbitbit. Oh, anong gagawin ko rito? Eto naman, paano di tayo magkaibigan Makikisuyo lang ako. Pinapabenta kasi sa akin yan ng tatay ko Kailan ka pa nagbenta ng kamote, ha? Ang lawak-lawak ng taniman nyo at may mga nagtatrabaho rin sa bukid nyo. Hindi mo na kailangan gawin to. Isipag mo naman. Wala akong magagawa, utos niya yan Pati nga yung pagkuha sa panggatong sa bukid, pinagagawa niya rin sa akin para daw matuto ko. Baka ganun lang talaga si tatay kapag nagdidisiplina. Kaya huwag na magreklamo dyan, tulungan mo na lang ako. Halika na. Parang wala ka rin pinagkaiba sa tatay mo. Palautos ka rin. Napaismid na lang ako sa biro niya, pero sabay din kaming naglakad. Si Kael, ang pinakamatalik kong kaibigan dito sa baryo. Bata pa lang po kami, ay magkasama na kami sa lahat ng laro, ligawan at pati na sa mga kalokohan. Kabisado na namin ang ugali ng isa't isa. Kaya kahit palagi siyang nagrereklamo sa mga hiling ko, alam kong hinding-hindi niya ako tatanggihan. Habang naglalakad kami sa kalsada bitbit ang basket, napatingin ako sa kanya. Iniisip ko kung dapat ko bang ipagtapat sa kanya ang tungkol sa pagdating ni Dato Salik at ang banta sa lupa namin. Pero bago pa ako makapagsalita, napansin ko na medyo tahimik ang paligid ng baryo
kumpara sa mga nagdaang araw, na tila ba may kakaibang tensyon na nararamdaman din ang ibang mga tao rito. Kael, seryosong tanong. May napapansin ka bang kakaiba rito sa baryo natin nitong mga nakaraang araw? Wala, bakit mo naman naitanong? Wala lang. Parang may kakaibang tensyon kasi sa paligid. Sigurado ka bang walang usap-usapan dito? Dito sa atin, tahimik naman eh. Pero kung sa kabilang baryo ang pag-uusapan, may naririnig akong hindi magandang balita. Napahinto ako sa paglalakad at napaharap kay Kael. Alam kong ang baryo lang namin ang pinababantayan at pinamamatyaga ni tatay. Pero hindi ko mapigilang magka-interes sa sasabihin niya dahil baka konektado ito sa banta sa amin. Ano? Sa kabilang baryo? Anong meron dun, tol? Tanda mo ba yung lumang simenteryo doon sa may boundary? Yung kung saan din nakalibing ang nanay mo? Oh, alam ko yun, syempre. Yun yung lugar na nagdurugtong sa baryo natin sa kabilang baryo. Boundary nga, di ba? Pero tol, anong meron doon? May nakakakilabot na nangyayari ron ngayon, tol. Makinig ka mabuti ah. Marahang inilapit ni Kael ang mukha nito sa akin. Napatingin din siya sa paligid upang masiguro na walang ibang makakarinig ng mga sasabihin niya maliban sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na magtaka at makaramdam ng kaba dahil sa pagiging seryoso na rin ito. Bilisan mo na kasi, huwag ka namang bibitin. Ano ba yun? Sabihin mo na. May nagdanakaw daw ng mga bangkay doon sa sementeryo. Ano? Nagdanakaw ng bangkay? Anong klaseng biro yan, Kael? Akala ko naman kung anong seryosong balita na sasabihin mo. Seryoso nga ako, Lucas. Nagkakagulo na yung mga pamilyang nakatira malapit doon. Ang balita, marami raw mga libingan ng hinukay. Nawasak at pagtingin nila wala nang laman. Ang mas matindi pa, yung ibang araw, nakakalibing pa lang, kinabukasan wala na kaagad ng patay. Ha? Paano mawawala? Sino naman ang nasa matuwid na pag-iisip ang gagawa ng ganun, yung magnakaw ng patay? Sino ba kasi nagsabi na normal na tao ang gagawa nun? Ano? Anong ibig mo sabihin? Kung di normal na tao, ano? Teka lang, Kael. Seryoso ba talaga yung sinasabi mo o nananakot ka lang? Lucas, mukha ba ako nagbibiro o nananakot? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kaya alam ko kasi nakita mismo ng dalawang mga mata ko nung isang gabi. Grabe, nakakatakot, Lucas. Hanggang ngayon nga, tignan mo, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. Tignan mo, nagtatayuan ng mga balahibo ko. Nakita mo? Paano? Anong ginagawa mo sa sementeryo ng ganung oras? Hindi naman ako sa sementeryo galing eh. Galing ako doon sa kabilang baryo. Nakipag-inuman sa tropa. Naglalakad na lang ako doon sa shortcut malapit doon sa may sementeryo. Hanggang sabay narinig akong kumakalampag kaya nagtago ako sa may malaking puno. Doon, nakita ko. May 3 lalaki. Hinuhukay nila yung bagong libing. Nung makuha nila yung bangkay, binuwat nila at dinala sa kung saan. Weh, di nga. Halika nga, samahan mo ako. Ituro mo sa akin kung saan libingan yung sinasabi mong ninakawan ng bangkay. Uy, wala sa usapan natin yan, pambihira ka. Sasamahan lang kitang magbenta ng kamote at hindi magpunta ron sa sementeryo. Siraulin to. Sige na, Kael. Ngayon lang naman eh. Kailangan ko talagang makita kung totoo yan. Importante lang talaga maniwala ka. Bakit ba tatat ka? Ano namang mapapala mo kung makikita mong sira-sira yung mga semento ron? Sabihin mo nga sa akin, Lucas. May alam ka ba na hindi ko alam? Bakit bigla ka na lamang nagtatanong tungkol sa masamang balita kanina? Sa ako na ipapaliwanag sa iyo ang buong detalye. Basta ang alam ko, may kinalaman to sa kaligtasan natin. Lalo na ng pamilya ko. Kaya sige na, samahan mo na ako sa sementeryo. Pakiusap. Ay naku, baala ka na nga. Pero kapag may nakita tayong kahinahinala ron, tatakbo tayo kaagad ha. Walang lingunan. At saka, bitbitin mo na to mga basket mo. Sabi mo sasamahan lang kita magbenta. Napasubo pa tuloy ako sa'yo. Ay naku, ewan ko talaga. Mabilis akong naglakad at napilitan na lang ding sumunod sa akin si Kael
habang pailing-iling. Habang papalapit kami sa boundary, mas lalo namang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Ayoko na sanang maniwala sa mga kwento niya dahil alam kong mapagbiro siya. Pero sa pagkakataong ito, iba ang tono ng pananalita niya. Malakas ang kutob kong nagsasabi siya ng totoo. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay narating na namin ang bungad ng lumang sementeryo. Papasok na sana kami sa kalawanging gate, ngunit mabilis kaming hinarang ng 3 kalalakihang nagbabantay roon. Hindi sila ang mga dating sepulturero na kilala ko sa baryo. Hinarang nila kami at hindi pinayagang pumasok sa pinakaloob ng sementeryo. Ang bungad ng sementeryo na dating kitang-kita mula sa labas dahil sa mababang bakod ay binakuran na ngayon ng matataas na yero. Sinadya nilang takpan ang buong paligid para walang sino mang makakakita sa mga nangyayari sa loob. Magpupumilit pa sana ako sa mga nagbabantay, pero bago pa ako makapagsalita ay mabilis nang hinila ni Kael ang kamay ko papalayo. Dinala niya ako sa may bandang likuran ng sementeryo kung saan makapal ang mga damo. Doon, may ipinakita siya sa akin, isang bahagi ng lumang pader na may sapat na butas para makalusot ang tao. Natatakpan lang ito ng isang pirasong plywood para hindi mapansin ng mga nagbabantay sa harap. Dito tayo dumaan. Nabalitaan ko rin kasi na pansamantalang isinarado ang sementeryo para sa mga tagalabas dahil nga sa nangyaring pagdanakaw ng mga bangkay. Ibig sabihin, totoong-totoo nga talaga lahat ng mga sinabi mo kanina. Ang kulit mo rin kasi, no? Sinabi ko na nga sa'yo na hindi ako nagbibiro. Kaya ayoko talagang pumunta rito ngayon dahil nakakatakot ang timpla ng lugar na to. Ikaw ba? Hindi ka man lang ba kinakabahan? Kinakabahan ako, pero mas nangingibabaw yung kuryosidad ko. Ang hirap pa rin kasi talagang paniwalaan na may gumagawa ng ganyang bagay sa mga patay. Kung ako sa'yo, ihanda mo na yung sarili mo sa makikita mo. Yung basket mo, iwanan mo na lang muna dyan. Wala naman siguro magkaka-interest dyan eh. Dahan-dahang iniurong ni Khalil ang plywood at maingat kaming lumusot sa butas. Nauna siya at agad naman akong sumunod sa kanya na pumasok sa loob. Walang katao-tao sa bahaging yun ng sementeryo, pero ramdam na ramdam ang bigat ng paligid. Habang dahan-dahan kaming naglalakad sa pagitan ng mga puntod, nakita ko na nga ang mga nasirang nicho na sinasabi ni Kael. Nabigla ako at napahinto sa tindi ng naramdaman kong kilabot. Ang ilang sementadong nicho ay tila ba pinukpok ng malalaking martilyo dahil durog at nagkalat ang mga tipak ng semento sa lupa. Mas nakakanginig ng tuhod dahil ang mga kahoy na kabaong sa loob ay sapilitang winakwak, iniwang nakabukas at wala ng laman. May mga natirang piraso ng telang puti na may mantsa ng kumatas na likido at putik na nakasabit sa gilid ng mga sirang kahoy. Literal na ginulo ang katahimikan ng mga patay. Diyos ko, anak ng putya, sinong demonyong gagawa ng ganito? Wala ba silang takot sa Diyos o kahit kaunting respeto man lang sa mga patay at sa pamilya ng mga to? Sinasabi ko na nga sa'yo, Lucas eh. Hindi ito gawain ng normal na tao. Iba ang pakay ng mga gumawa nito. Kundi tao ano? Hindi naman pwedeng mga ligaw na hayop lang gumawa nito dahil sementado ang mga nicho. Hindi kaya ng mga hayop ang mandurog ng ganito. Busaw, Lucas. Busaw. Yung mga aswang na kumakain ng patay. Sila ang pinaghihinalaan ng mga matatanda na gumagawa nito dito sa atin. Ano ka mo? Busaw? Ano namang klaseng kwentong kutsero yan? Hindi totoo ang mga aswang, Kael. Imposibleng mga katang-isip na nila lang ang sumisira ng mga semento rito. Huwag mo nga akong takutin ng ganyan, pambihira ka, oo. Hindi ako nagbibiro. Ako man. Hindi pa nakakakita ng ganong klaseng nilalang pero yan ang bulong-bulungan ng mga matatanda sa kabilang baryo. Ang mga busaw, hindi sila pumapatay ng buhay na tao. Ang hilig nila, maghukay ng mga sariwang libing dahil mas paborito nila ang karne ng patay. Ibig mo sabihin, ninanakaw nila ang mga bangkay para lamang kainin?
Napaatras ako sa tindi ng gulat. Nanghina ang mga tuhod ko kaya napaupo na lang ako sa tabi ng isang sementong puntod habang nakatitig sa kawalan. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga pinagsasasabi ni Kail. Ang salitang aswang ay madalas ko lang marinig sa mga kwentong bayan nung bata pa ako o kaya kapag nananakot ang mga matatanda para lang hindi kami maglakwatsa sa gabi. Pero ang makita ang mga winasak na nicho sa harap ko ngayon, pakiramdam ko ay biglang naging totoo ang lahat ng kinatatakutan ko. Hanggang sa napahawak ako sa ulo. Sabihin na nga natin totoo sila. Pero ang dumi at kadiri naman ang ginagawa nila. Bangkay talaga ng tao. Bakit hindi na lang sila manghuli ng mga hayop sa gubat? Bakit kailangan patay na tao pa ang kainin nila? Nakakasukang isipin. Sinabi ko na sa'yo, mangingilabot ka talaga kapag nalaman mo ang totoo. Ayon sa mga matatanda, Lucas, ganyan na talaga ang kasaysayan ng mga aswang. Tao talaga ang biktima nila, buhay man o patay. Nagkakaiba-iba lang daw ang uri at katangian nila depende kung saan lugar sila nanggaling o namamalagi. At ang mga busaw nga, ang kilalang naghahanap ng karne ng tao na nabubulok na. Yun nga, yung mga patay. Ibig sabihin, nandito na sila sa paligid natin ngayon. Nagtatago sila dito sa sementeryo na nagdudugtong sa dalawang baryo natin. At yung mga tao na nakita mo na bumitbit dun sa bangkay, sa palagay mo ba, busaw ba ang mga yon? Hindi ko alam, Lucas. Pero malakas ang hinala ng mga tao riyan sa kabilang baryo na mga aswang nga ang dumadali dito. At kung totoo yon, Lucas, ibig sabihin ay napakalapit lang nila sa mga kabayan natin. Kaya nga natatakot na rin ako lumabas kapag sumasapit na ang gabi. Agad akong napatayo at napatingin sa paligid dahil sa mga sinabi ni Kael ay hindi na lang kaba ang nararamdaman ko kundi takot. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko tuloy ay may mga matang nagmamasid sa amin mula sa mga nagtataasang libingan, mga pader at maging sa malalaking puno na nakapaligid sa naturang sementeryo. Bakit ka maligon ng ligon dyan? Huwag mo nga akong tularan. Lalo lang ako natatakot sa mga porma mo eh. Kalma lang. Walang tao rito ngayon. Nandun silang lahat sa harap. Kahit na, dapat pa rin tayo mag-ingat at makiramdam. Mas mabuti pang umalis na tayo dito ngayon. Dahil kung totoo man ang mga sinabi mo, sigurado ako mapapahamak tayo kapag nahuli nila tayo. Halika na, umalis na tayo sa sementeryong to. Kanina pa talaga nagtatayuan ng mga balahibo ko eh. Natatakot na talaga ako eh. Sandali lang. Hindi mo man lang ba dadalawin yung puntod ng nanay mo? Nandito rin naman tayo sa loob. Sayang naman kung hindi mo masisilip saglit kung maayos ba ang pwesto niya. Kukontrahin ko sana ang kaibigan ko. Pero naisip ko ring tama siya. Nandito na ako. Kaya mas mabuting ang makita at masiguro ko ang kalagayan ng puntod ni nanay. Agad akong naglakad habang palingon-lingon pa rin sa paligid upang magtungo sa pwesto niya na matatagpuan hindi kalayuan sa amin. Pagkarating doon, agad kong sinuri ang sementeryo ng kanyang nicho. Tinitigan ko kung may mga bitak at nakahinga ako ng maluwag nang makitang maayos ito at hindi nagaya sa ibang puntod na nakita namin. Nang masiguro na ayos na ang lahat, ay namitas ako ng bulaklak sa tabi at inialay ko yun sa libingan niya. Namimiss mo ba siya? Oo naman, Kyle. Kahit na wala ako masyado matandaan sa kanya, bata pa lang ako nung namatay siya. Kaya hindi ko siya nakasama ng matagal gaya ni tatay. Pero sabi naman ni tatay, napakabait daw na asawa ni nanay. Kaya kahit wala siya, nararamdaman ko pa ring mahal niya ako. Wala ka talaga kahit isang malinaw na alaala kasama siya? Wala talaga eh. Pati nga yung mismong dahilan kung bakit siya namatay, hindi rin manilaw sa akin hanggang ngayon. Pero wag na muna natin pag-usapan yan. Lalo lang bumibigat ang pakiramdam ko dito eh. O sige, halika na. Bumalik na tayo doon sa basket ng kamote bago pa tayo mahuli ng mga nagbabantay sa harap. Tara! Teka, sandali lang. Yuko! May tao, Kail! Agad kaming nagtago ni Kail sa isang mataas na libingan.
Mula roon, pasimple kaming sumilip upang pagmasdan ang isang maskuladong lalaki na sa tingin namin ay nasa 40 anyos. Normal naman ang pananamit at itsura niya. May dala siyang sako habang nagmamasid sa buong paligid. Hanggang sa ilabas nito ang may kalakihang maso. Dahil dun, bigla kaming nagkatinginan ni Kael dahil iisa lang ang iniisip namin. Mukhang isa ito sa nangwawasak ng mga puntod upang kunin ang mga bangkay. Parehas ba tayo ng iniisip ngayon, Lucas? Parang, pero sana nga mali itong kutob natin, Kael. Sana, hindi siya isa sa mga aswang na busaw na tinutukoy mo sa akin kanina. Imposible naman yata yan. Tignan mo nga na maigi oh. Mukhang hindi naman siya halimaw eh. Kagaya lang natin siya na normal na tao. Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig niya tayo eh. Agad kong hinila pababa si Kael at mariing tinakpan ang bibig niya. Lumingon kasi ang lalaki sa mismong direksyon ng pinagtataguan namin. Mukhang narinig nito ang usapan naming dalawa. Pagkalipas ng ilang saglit, dahan-dahan akong sumilip ulit. Nanlaki ang mga mata ko. Wala na roon ang lalaki. Mabilis kong inilibot ang paningin ko. Nang mapadako ang mga mata ko sa likuran ni Kael, nanlamig ang buong katawan ko. Nakatayo doon ang lalaki. Nanlilisik ang mga mata at may hawak na malaking maso. Walang ano-ano'y mabilis siyang naglakad palapit sa amin. Yung lalaki, Kael! Nasa likod mo! Takbo! Diyos ko! Bakit nandiyan siya kagad? Lucas, wag mo akong iwan! Kumaripas kami ng takbo at hindi na lumingon pa sa aming likuran. Dinig namin ang yabag ng lalaking humahabol sa amin. Lucas, hinihingal na ako! Hindi ko na kaya! Huwag kang lilingon! Bilisan mo! Kailangan natin mailigaw ang hayop na to! Saan tayo pumunta sa labasan? Binilisan pa namin ang takbo palapit sa labasan. Pero hindi kagad kami dumiretso doon. Nang makalayo kami ng kaunti sa lalaki, nagtago kami sa lugar kung saan may nakatambak na lumang yero at kahoy. Maya-maya pa ay dinig na dinig namin ang yabag ng lalaki na huminto sa tapat mismo ng aming pinagtataguan. Pigil ang hininga naming dalawa. Ang bawat segundo ay napakatagal. Tumingin ako kay Kael. Namumutla na siya at nanginginig ang buong katawan. Hindi siya gumagalaw. Halos hindi na rin humihinga. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig din namin sa wakas na lumakad na palayo ang lalaki. Dahan-dahan kaming lumabas at nang masiguro na wala na yung lalaki na may bitbit na maso, tsaka pa lang kami nagtuloy sa labasan. Agad kaming lumusot sa butas kung saan kami dumaan kanina. Mabilis kaming lumayo sa sementeryo at nakalimutan na naming dalhin ang basket ng kamote na dala namin. Diyos ko, Lucas. Muntik na tayo ron ah. Nakita mo ba ang mukha ng lalaking yun? Nanlilisik ang mga mata niya sa galit. Basag ang bungo natin panigurado kung inabot tayo ng maso niya. Oo, nakita ko, Kael. Mukhang siya na nga yung sumisira ng mga puntod dun eh. Baka nga. Pero bakit ganun? Ang sabi nila mga busaw. Anong nangyayari? Ba't ganun? Saka paano siya nakapasok sa sementeryo may bantay, di ba? Kaya nga eh. Yun nga din ang iniisip ko kanina. Paanong magiging aswang may maso? Baka tauhan lang siya. Baka may inuutusan ng mga totoong busaw na magukay ng mga libingan para sa kanila. O baka mga baliw talaga sila na nagnanakaw ng mga bangkay. Kahit ano pa siya, nanginginig pa rin ang mga binti ko sa takot. Teka, paano na yung basket mo ng kamote? Naiiwan ko doon sa loob. Naku, yari ka doon sa tatay mo. Buhay natin na muntik mawala kanina, Kael. Hayaan mo na mga kamote na yun. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin to sa iba? Sa palagay ko, wag muna, Kael. Kasi baka pag may nakaalam nito, may mapahamak. Hindi natin kilala kung sino yung tao na yun na may maso. Sige, sasarado ko na lang muna ang bibig ko. Umuwi na tayo ngayon din, bago pa tayo masundan ng demonyong yun dito. Nang makalayo kami sa sementeryo, ay agad din kaming nagpaalam sa isa't isa upang umuwi
sa kanya-kanya naming bahay. Pagdating sa amin, inabot ko kagad kay tatay ang bariyang kinuha ko sa aking bulsa. Nangyari nga ang inaasahan ko. Hinanap niya ang basket, kaya sinabi ko ang inihanda kong palusot. Napahinga ko ng maluwag nang maniwala siya sa akin. Pero napahinto rin ako nang tawagin nito ang aking pangalan. Lucas, sandali. May napansin ka ba sa paligid habang nagtitinda ka kanina? May mga bali-balita ba o kakaibang nangyayari sa mga karatig lugar natin? Wala naman po, tay. Tahimik at normal lang po ang sitwasyon sa bari natin. Wala po dapat na ikabahala. Sigurado ka ba riyan? Walang kahina-hinalang tao o pangyayari? Opo, tay, wala po talaga. Napalunok ako ng laway nang magsalubong ang dalawang kilay ng aking ama. Nakatitig din siya sa akin ng seryoso na para bang binabasa nito ang ekspresyon ng mukha ko upang malaman kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Ilang sandali pa, inalis niya na rin ang tingin sa akin at bumabalik sa kanyang ginagawa. Napatingin ako ron at gaya kagabi, muli nitong hinasa ang kanyang gulok. Mabuti naman kung ganun. Basta tandaan mo, wag na wag kang magsisikreto sa akin. Kung may malaman ka o makitang kahit na anong kakaiba dyan sa labas, sabihin mo kagad sa akin. Mahirap na ang panahon ngayon. Tumango na lang ako bilang tugon sa sinabi ni tatay. Samantala, pagsapit ng gabi, kahit na anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, hindi talaga ako makatulog. Nakikinig ako sa paligid kasi parang may naririnig akong mga kaluskos. Maya-maya pa, bigla akong napabalikwas nang may marinig akong malakas na kalabog sa labas. Dali-dali akong sumilip sa bintana ng kwarto ko, pero madilim at walang tao. Dahil dito, inabot na ako ng madaling araw bago tuluyang nakaidlip. Ang kaso, nagising din ako kagad dahil biglang umingay sa labas ng bahay namin. Agad akong bumangon at lumabas ng aking kwarto. Nakita ko si tatay na nakatayo sa may pintuan. Lumapit ako sa kanya para mag-usisa. Tay, ano po nangyayari dito? Bakit nagkakagulo mga kapitbahay sa tapat natin? Saka bakit ang lansa? Diyos ko! Tay! Ano yan? Huwag kang lalapit yan, Lucas. Dito ka na sa likuran ko. Totoo ba nakikita ko, tay? Bakit may 5 bangkay dito sa harap ng bahay natin? Ang baho! Nakakasuka ang amoy! Hindi ko alam. May naglagay niyan dito. At kung ano ang intensyon niya, yun ang kailangan kong alamin. Anak ng teteng, oh! Sino may gawa nito? Habang nag-uusap kami ni tatay, ay biglang nagsigawan ang mga tao sa paligid. Galit na galit sila. Ang iba sa kanila ay nagsimula ng mambato ng mga tuyong sanga at bato sa amin. Pinagsisisigawan nila na aswang daw kami at sinasabing lumayas na daw kami sa baryo. May ibang nagsasabi din na patayin kami. Gusto kong magsalita at ipagtanggol ang aming panig, pero nanigas na lang ako sa kinatatayaan ko sa sobrang takot, pagkalito at kaba. Pero si tatay, nanindigan siyang ipagtanggol ang aming dangal. Tumigil kayo! Wala kaming kinalaman sa mga bangkay na yan. May nagtambak lang yan sa tapat namin kagabi habang natutulog kami dahil sinisiraan kami sa inyo. Opo, totoo po sinasabi ni tatay. Wala po kaming ginagawang masama. Hindi namin kilala ang mga patay na yan. Ganun ba, Tasyo? Wala kayong kinalaman? Eh bakit nakita ang basket na ito sa sementeryo? Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang grupo ng mga tao ni Datu Salik at mas lalo kong kinabahan nang makitang hawak niya sa kanyang kamay ang naiwan ng At mas lalo kong kinabahan nang makitang hawak niya sa kanyang kamay ang naiwan naming basket sa sementeryo. Anong basket yan? Hindi sa amin yan, Dato Salik. Huwag ka mag-imbento ng kwento. Huwag na kayo magkaila. May nakapagpatunay na sa akin na kayo ang nagmamay-ari nito.
May mga nakakita sa anak mo si Lucas na naglalako ng kamote kahapon gamit ang mismong basket na ito. Malamang ay naiwan niya to sa sementeryo kagabi nung kinuha niyo ang mga bangkay na ito. Hindi totoo yan. Oo, sa amin yung basket na yan. At sabi ng anak ko, naiwan nga niya yan. Pero imposibleng kami ang humukay sa mga bangkay na yan. Paano? Tulog na kami kagabi. Saka, tanga ba kami? At mag-iiwan ng ebidensya sa tapat mismo ng bahay nila? Hindi totoo yan. Oo, sige. Sabi nga ang basket na yan na sabi ng anak ko, naiwan nga niya yan. Pero imposibleng kami ang humukay sa mga bangkay. Tulog na kami kagabi. Sino bang tanga mag-iiwan ng ebidensya, di ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha, Salik? Hindi ako nasisiraan ng ulo, Tasyo. Ang sabihin mo, baka kinapos lang kayo ng oras sa paghukay kagabi. Kaya hindi nyo na itago ang mga ninakaw yung bangkay dito sa bakuran ninyo. Biglang inihagis ng lalaki ang basket malapit sa aming harapan. Muling nagsigawan ang mga tao. Walang ano-ano'y malakas na inihagis ni Dato Salik ang hawak niyang basket. Tumama pa ito sa akin dahil sa ginawang pag-uudyok ng lalaki. Lalong nagwala ang mga taong nakapaligid sa amin. Muli silang nagsigawan at nagmura ng malultong. Sinabi nilang kami ay halimaw at salot. Ang ilang kalalakihan sa unahan ay nagsimula ng kumuha ng malalaking bato at makakapal na pamalo mula sa gilid ng daan. Anumang oras ay handa na silang sumugod upang saktan at patayin kaming dalawa rito, mismo sa harap ng aming bahay. Teka, sandali lang! Pakinggan niyo muna kami! Hindi kami ang may gawa niyan at hindi kami ang mga aswang! Diyos ko, kilala niyo naman kami! Matagal na kami naninirahan sa baryong to! Mula pa sa mga ninuno namin! Kabisado niyo na ang buong angkan namin! Ni minsan ay walang gumawa ng krimen sa pamilya namin! Sa palagay ko, ikaw mismo ay may kagagawa nito! Sinakyan mo lang ang kinatatakutang isyu sa sementeryo. Sigurado akong ikaw ang nag-utos na itambak ang mga patay na yan dito sa bakuran namin para tuluyan mo kami mapalayas at mapaangkin ang lupa namin. Nababaliw ka na ba, Lucas? Ako? Ako pa ngayon ang pagbibintangan mo sa sarili niyong kalokohan? Bakit ko naman gagawin yon? Wala akong kinalaman dyan. Gumagawa ka lang ng palusot para itago ang kawalangyaan ninyong mag-ama. Malinaw na malinaw ang ebidensya sa paanan ninyo. Naiwan mo ang basket na yan sa loob ng sementeryo habang nagnanakaw kayo ng patay kagabi. Huwag mong ibaling sa isyu ng lupa ang usapan dito dahil huling-huli na namin kayo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Oo, akin nga ang basket na yan. Pero naiwan ko lang yan. Kasama ko si Kyle. At baski tanungin mo pa siya. Hindi kami nakialam sa mga bangkay niyan. Napadpad lang kami sa sementeryo kahapon. Napadaan lang kami doon habang naglalako. Ayan! Sa bibig niya na mismo nang galing na pumunta nga sila ng sementeryo. Mukhang pinagplanuhan nga nila ito, mga kasama. Talagang ang mag-ama na ito ang lumalapas tangad sa ating mga patay. Hindi nga namin ginawa yan eh. Tay, sabi mo sa kanila totoo. Hindi tayo may gawa yan, di ba? Bingi ang mga tao sa paliwanag ko. Binaliwala nila ang sinabi ko at mas pinili nilang pakinggan ang mga kasinungalingan ni Dato Salik. Mas lalo lang silang nagawala at sumigaw ng mga masasakit na salita laban sa amin. Muling nagliparan ang mga maliliit na bato at piraso ng kahoy papunta sa direksyon namin. Sa matinding depresyon, humarap ako kay tatay upang humingi ng saklolo at ipagtanggol kami pareho. Ngunit laking gulat ko nang makita ko siyang nakatayo lang sa pwesto niya, nakayuko at tahimik na tahimik. Ni isang salita ay walang lumalabas sa bibig niya. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang ulo at magtama ang aming paningin, nanlamig ang buong katawan ko. Nakita ko ang napakalalim na lungkot sa kanyang mga mata. Sandali lang! Itigil niyo ang pamamato sa amin ng anak ko! Sige na! Susundin ko lang gusto ninyo.
Hayaan nyo na lang kaming umalis dito! Ano, Tay? Anong sinasabi mo? Bakit tayo aalis? Wala naman tayong ginagawang masama. Hayaan na natin, anak. Oo, wala tayong kasalanan. Pero tiyak na hindi titigil ang salik na yan at ang grupo niya para sirain tayong dalawa. Ayoko may mangyari sa iyo, anak. Ayoko matulad ka sa nanay mo. Kaya ganito na lang? Papayag na lang tayo sa gusto nila? May mga pagkakataon na kailangan nating maging mahina. Na kailangan nating magpakumbaba at hayaan silang mangusga. Alam naman ng Panginoong Diyos ang totoo. Sa ngayon, kailangan na muna nating lumayo rito. Pagkatapos nun, sasabihin ko ang lahat-lahat sa'yo para maintindihan mo ko sa mga desisyong binubuo ko. Tama na ang drama nyo! Tasyo at Lucas! Lumayas na kayo dito habang nakapagtitimpi pa ang mga tao! Di ba mga kasama? Oo na! Aalis na kami sa lugar na to. Gaya ng gusto mo. Mabuti naman kung ganun! Pumasok kami sa loob ng bahay at nagsimulang kumuha ng ilang gamit namin. Tapos ay sabay kaming lumabas ng bahay. Sa likod ng bahay na kami dumaan. Tahimik lang kaming naglakad palayo sa aming baryo. Pumasok kami sa gubat at habang naglalakad kami, bigla na lang ako napaiyak. Hindi ko matanggap na gano'n na lang yun, na mapapalayas kami sa aming lupa at ang masakit pa, ang mga kababaryo namin at mga kapitbahay ang mismong humusga sa amin. Huwag ka nang umiyak, anak. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Pero saan po tayo titira ngayon, Tay? Pupunta tayo sa kabilang baryo. Doon muna tayo makikituloy pansamantala habang hindi ko pa naayos ang lahat. Ano po bang plano nyo? Paano nyo po aayusin ang problemang to? Nilayasan na nga natin. Hindi porkit subuko at umalis tayo, ibig sabihin ay talo na kagad tayo. Minsan, kailangan din nating ikalma ang mga sarili natin para sa mas malaking pag-aanda. Paano nyo maayos ang lahat, Tay? Lahat ng tao ron ay galit na sa atin. Wala akong pakialam kung magalit man silang lahat sa atin. Ang importante sa akin ngayon ay ang mabawi natin ang lupa at makabalik tayo sa bahay para maipagpatuloy ko ang tungkulin ng lahi natin. Lalo pa na nagbalik ng mga busaw. Teka, alam niyo po ang tungkol sa kanila? Oo, alam ko, anak. Alam ko rin na yan ang gusto mong sabihin sa akin kahapon. Pero pinili mo magsinungaling, tama ba ako? Opo, Tay. Kasama ko po si Kyle kahapon sa sementeryo. Siya po nagkwento sa akin ng tungkol sa mga winasak po na nicho at kinukuha mga bangkay kaya naging mausisa po ako. Pumasok po kami ron para magmasid. Pero wala po kaming nakitang kahit na ano. Naiwan lang talaga namin yung basket kasi... Teka, oo nga. Bakit niyo ba naiwan yung basket sa loob, Lucas? Ano ba nangyari sa inyo sa sementeryo kahapon? Tumakbo po kami, Tay. Muntik na po kami mamatay kahapon. May nakita kasi kaming malaking lalaki sa loob. Maskulado. At may bitbit po siyang malaking maso. Hinabol niya po kami. Naisip namin ni Kael na baka siya yung aswang na busaw na kinatatakutan ng lahat. Kahit tao naman ang itsura niya. Tay, siya lang po nag-iisang tao doon at siya lang ang nakakita sa aming pumasok. Ibig sabihin, kinuha niya ang basket ko at ibinigay niya kay Dato Salik. Kilala niya ang Dato. Oo, Lucas. Baka tauhan niya yun. Dahil si Dato Salik mismo ay isa ring aswang na busaw. Ha? Isa rin siyang aswang? Oo. Isa nga siyang aswang. Dahil yung tribo na sinamahan niya ay tribo ng mga aswang na kung tawagin ay busaw. Teka lang po. Hindi ko masyadong makuha eh. Anong kinalaman ng pagpapalayas niya sa atin sa pagiging aswang niya? Panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan, anak. Ang lupang pinag-iinteresan at pilit nilang inaagaw sa atin ay totoong lupain ng mga busaw noon. Ho? Totoo po ba yung sinasabi niyo? Oo. Pero matagal ng panahon yun.
Simula na mapalaya sila rito sa baryo natin, mga ninuno na natin na nag-alaga at nagbantay sa lupang ito. Nilinis ng lolo mo ang buong paligid mula sa kasamaan nila. Ngayon, unti-unti silang bumabalik. Gusto nilang bawiin ang teritoryo nila upang gawing pugad muli ng mga kauri nila. Ibig sabihin, sinadya nilang itambak ang mga bangkay sa tapat natin kanina para mapalayas tayo at mabawi nila ang lupa nila? Tama ang naisip mo. Gusto nilang isipin ng buong baryo na tayo ang nagnanakaw ng mga patay. Sa ganung paraan, ang mga kapitbahay na mismo natin ang magpapalaya sa atin dahil sa takot at galit. Kapag tuluyan tayong umalis, malaya na nilang masasakop ulit ang lupa na yon. Ang sasama nila, Tay. Sinira nila ang pangalan natin. Anong gagawin natin ngayon? Buong baryo natin ang galit sa atin dahil sa mga kasinungalingan ni Datu Salik. Hindi natin papayagan na magawa nila ang gusto nila sa lupa na yun, anak. Babawiin natin ang lupa, hindi para sa sariling kapakanan natin, kundi para sa kaligtasan ng mga taga-baryo. Kung ako lang, wag na, Tay. Magsimula na lang tayo ng bagong buhay. Hayaan na natin sila doon. Di ba sila naman ang nagpalaya sa atin? Paniwalang paniwala sila sa Datu na yun. E di magdusa sila kung sakali man na mamungad talaga ang mga aswang doon. Hindi maaari ang gusto mo, anak. Mangyaring nangako ko sa lolo mo noon. Natutuparin ko ang tungkulin ng ating lahi. Tungkulin ng ating lahi? Ano ba sinasabi nyo? Anong tungkulin yun? Ang protekta ng mga inosente at puksain ng mga kampon ng kadiliman. Mga antingero ang linya ng ating pamilya, Lucas. Antingero? Oo, mula tayo sa lahi ng mga antingero na nag-iingat ng mga anting-anting. Kung totoo yan, bakit ngayon nyo lang po sinasabi sa akin? Bakit nyo tinago ng ganito katagal? Dahil gusto kitang bigyan ng Dahil gusto kitang bigyan ng normal at tahimik na buhay. Ayokong sapitin mo ang sinapit ng nanay mo. Si nanay? Di ba, Tay, sa aksidente namatay ang nanay? Kasinungalingan yun, anak. Dahil ang nanay mo, biniktima talaga ng mga aswang na yun. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Tatay nang ikwento niya sa akin ang totoong nangyari sa nanay ko. Sa totoo lang, ako man ay nalungkot at nagalit dahil aswang pala ang bumawi sa buhay ng nanay ko. Samantala, matapos ang madamdaming aminan na yon, inilabas ni Tatay ang suot niyang kwintas. Nakita ko ang hugis triangulong bagay na gawa sa pilak. May parang simbolo yun ng mata sa gitna at sa paligid may mga salitang nakasulat sa ibang lengguwahe. Ito ang tinatawag na Tres Pico Roma. Ito ang pinakamataas at pinakamabisang uri ng agimat laban sa lahat ng uri ng aswang. Ang matang nakaukit niya sa gitna ay sumisimbolo sa nakakapasong liwanag na nagtataboy sa kasamaan. Ang mga letrang nakapaligid dyan ay sagradong orasyon. Kapag suot-suot mo to, hindi ka kayang saktan ng anumang halimaw. Hinawakan ni Tatay ang aking kamay at inilagay ang kwintas sa aking palad. Nakapaninindig balahibo ang lamig ng pilak, subalit may kakaibang kuryenteng dumaloy sa aking mga ugat paglapat nito sa aking balat. Ipinapasa ko na ito ngayon sa iyo, Lucas. Isuot mo at wag na wag mong huhubarin kahit na anong mangyari. Oras na sumugod ang isang busaw o kahit na ano pang klase ng aswang, hindi sila kagad makakalapit sa iyo. Masusunog ang balat nila kapag nagtangka silang hawakan ka. Pero Tay, kapag binigay mo sa akin yan, paano ka? Huwag mo kong alalahanin, anak. May iba pa akong nakatabing mutya. Matagal kong ibinaon sa limot ang mga kagamitang yon. Pero oras na para ilabas ko ulit ang mga ito. Gagamitin natin ito para muling mapalaya sa mga aswang na yon. Tama po kayo. At dahil dyan handa po ako matuto, Tay. Gusto kong ipaghiganti si nanay. At gusto kong tapusin na kagad ang kasamaang dulot ng grupo ni Datu Salik.
Mabutit na iintindihan mo, anak. Pagdating natin doon sa baryo ng kamag-anak ko, ituturo ko sa iyo ang lahat ng mga dapat mong malaman. Nagpatuloy kami sa paglalakad, Sir Blair, hanggang sa makarating kami ng kabilang baryo. Pagdating namin sa bahay ni Lola Belen, ang tiyahin ni tatay, agad niyang kinuwento ang lahat ng nangyari sa amin. Hindi nagdalawang isip si Lola Belen at agad kaming pinatuloy sa bakanting kubo na nasa bakuran din niya. Makalipas ang ilang araw, sinimulan na ni tatay ang pagsasanay sa akin. Sa loob ng kubo, inilabas niya ang isang mahabang punyal na may talim sa magkabilaang panig. Napakatalim nito at may bigat na akma sa aking kamay. Ipinakita niya sa akin kung paano ang tamang paghawak at paggamit nito para mas mabilis at tiyak na pagtama sa mga aswang. Habang nag-e-ensayo kami, pinaliwanag niya sa akin ang mga detalye tungkol sa mga busaw. Itinuro niya ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Ang mga busaw ay kilala bilang isang uri ng aswang na madalas manguha ng bangkay upang gawing pagkain. Ayon sa aking naalalang kwento ng lolo ko noon, hindi lang sila sa sementeryo nangunguha ng mga bangkay, kundi pati na rin sa mga ibinuburol pa lamang. May kakayahan silang magpanggap na tao kaya't minsan, mahirap talaga silang matuntun o makilala. Kung pati sa burol nangunguha po sila ng bangkay, hindi ba sila nauhuli ng mga namatayan o ng ibang tao? Tulad na sinabi ko, may kakayahan din sila kasing manipulahin ang ating mga nakikita. Pagkatapos kasi nilang makuha ang bangkay, ay pinapalitan nila yon ng puno ng saging, na kung pagmamasdan, bangkay pa rin sa paningin ng lahat. Tay, paano mo malalaman na hindi na yun ang tunay na bangkay? Sa pamamagitan ng suka, asin at halamang gamot na ginagamit ng isang albularyo. May kaalaman ako kahit papano sa ganun. Kaya magagamit natin yung kung sakali. Kapag inilagay mo mga bagay na yun sa bangkay, doon lilitaw na puno lang ito ng saging. Ibig sabihin yun din po ang kahinaan nila. Tama ka. Yun ang kahinaan nila. Ayaw na ayaw ng mga aswang na busaw sa amoy ng suka at sakit na dulot ng asin at halamang gamot. Yan ang mga bagay na dadalhin natin palagi. Para kung sakali mang may makaharap tayong busaw, nakahanda tayo. Nagpatuloy ang usapan namin mag-ama at isa na dito ay yung mga nalaman niya sa kung paano naging aswang ang dati niyang kaibigan na si Dato Salik. Sabi niya, nakakain daw pala ito ng litsyong baboy nung araw bago ito nawala. Ang litsyon na yon ay isang bangkay ng tao na may laway ng mga aswang na kung sino man ang kakain ay magiging katulad nila. Samantala, makalipas ang ilang araw, ay pinapunta ko si Kael sa bago naming tinutuluyan. Mabuti naman at nakapunta ka, tol. Pasensya na kung di na kita nakausap, ha. Alam mo naman yung nangyari sa amin ni Tatay Tasyo, di ba? Okay lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Tsaka alam ko naman yung totoo na hindi kayo may gawa nun. Magkasama kaya tayo sa sementeryo nun. Yun na nga eh. Kaso, ayaw maniwala ng mga tao kaya napilitan na lang kami na umalis kahit ayaw namin. Eh, anong plano nyo ngayon? Sabi mo kasi, pinapapunta mo ako dahil may ipapagawa ka. Handa naman akong tumulong. Kailangan namin ng isang bangkay. Ha? Bangkay? Lucas, ano ba yan? Nababaliw ka na ba? Bangkay nga ang dahilan kaya kayo nagkagulo sa baryo. Tapos, kukuha ka na naman ng bangkay. Ano ba yan? Yun ang paraan para malaman natin kung sino sa mga taga-baryo natin ang tunay na aswang. Sabi kasi ng tatay ko, may kakayahan silang maging normal na tao sa paningin natin. Kahit tao sila, hindi nila mapipigilan ang sarili nilang manguha ng bangkay. Kaya yun ang magiging parang pain natin para makahuli tayo ng busaw. Kung ganun, tamang-tama. Pumunta tayo sa burol ng anak ni Aling Susan mamayang gabi. Mamaya daw ang unang burol eh. Siguro naman, pupuntahan niyo ng mga busaw. Wala ba masyadong tao doon? Para kasing mas madali pa sa sementeryo kung sakali eh. Walang masyadong kamag-anak si Aling Susan. Yun ang pagkakaalam ko, ha? Kaya siguro, kaunti lang ang makikiburol doon. Sige,
Yun na lang muna ang maging paraan natin para makahuli ng busaw. Pero paano, Chong? Kung may busaw ngang pumunta ron? Paano malalaman na aswang yun? Di ba sabi mo, normal na tao sila sa paningin natin? May paraan para lumitaw ang totoong pagkatao nila. Malalaman mo kapag may nakaharap na tayong totoong busaw. Sa ngayon, kailangan na natin magpunta ron. Malapit nang gumabi. Teka lang. Hindi mo ba sasabihin sa tatay mo tong plano mo? Baka magalit yun. Nagbago na siya, Kael. Maraming nangyari sa ilang araw na lumipas matapos kaming mapalayas. May tiwala na siya sa akin. Ganun? Nakakatuwa naman na marinig yan. O sige. Magpunta na tayo ron. Naglakad kami ni Kael. Saktong pagdating namin, madilim na ang paligid. May mga tao pa roon na nakikiramay. Kaya si Kael na lang ang pinapunta ko sa mismong lamay at kunin ang atensyon ng mga tao habang nagmamasid ako mula sa dilim. Mahabang gubat ang paligid kaya nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Bago ako pumosisyon, nagpahid muna ako ng langis na galing kay tatay. Pampaalis daw ito ng amoy para hindi ako maamoy ng kahit na anong busaw. Lumipas ang ilang minuto at dumating ang isang lalaki. Nakiramay siya kay Aling Susan na umiiyak pa rin sa tabi ng kabaong. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa kabaong ng patay. Pagkahawak niya roon, biglang nag-init ang suot kong anting-anting sa dibdib ko. Napahawak agad ako sa Tres Pico Roma habang nanlalaki ang mga mata ko. Ang lalaking yun, maaaring isang busaw dahil nagbababala ang suot kong anting-anting. Hindi siya mapakali. Pasulyap-sulyap siya sa paligid. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para palitan ang bangkay ng saging. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko para mabuko siya sa harap ng maraming tao. Dahan-dahan kong kinuha ang bote ng suka at asin mula sa bulsa ko. Inihanda ko ang aking sarili at huminga ng malalim para sa gagawin kong pag-atake. Maraan akong naglakad papalapit at hindi ko inalis ang tingin sa kanya. Ilang sandali pa, isang malakas na tunog na parang putok ng baril ang nanggaling sa kung saan. Lahat ng mga nasa burol ay agad na napatingin doon, maliban sa akin na diretso pa ring nakatingin sa lalaki. Isa pala to sa mga paraan nyo para makakuha ng bangkaya. Sa isang kisap mata lang ay nagawa niyang buksan ng kabaong at kasabay nun, isang lalaki pa ang biglang sumulpot dala ang isang puno ng saging. Sobrang bilis ng kilos nila at talagang kapag ordinaryong tao ka lang, hindi mo ito mapapansin. Tapos meron din silang isinaboy na parabang alikabok sa hangin at yung mga tao bigla na lang natulala. Tumigil kayo sa ginagawa nyo! Mga hayop kayo! Agad akong nakalapit sa dalawang lalaki at agad kong wisikan sila ng suka na may asin. Yung mga tao, nakatingin sila sa amin pero walang anumang reaksyon sa kanilang mga mata. Pero binaliwala ko lang ang mga ito. Yung focus ko ay naroon sa dalawang aswang. Nakita ko kung paanong nanginig ang mga ito habang napapahiga sila sa lupa. Ilang segundo pa ay namaluktot ang kanilang mga katawan kasabay ng paglabas ng tunay nilang mga anyo. Habang nakahandusay ang dalawang lalaki sa lupa, unti-unting napunit ang kanilang mga damit dahil sa mabilis na paglaki ng kanilang mga katawan. Lumabas ang mahahaba at matutulis nilang kuko. Ang kanilang mga ngipin ay tumubo ng mabilis, matatalim na parabang mga pangil ng mababangis na hayop. Nakanganga sila at bumubula ang bibig habang ang kanilang mga katawan ay patuloy na namimilipit dahil sa hapdi ng suka at asin na dumapo sa kanilang balat. Ang mga tao sa paligid ay nakatayo pa rin ng tuwid at blanko ang tingin. Tila mga estatwa na walang malay sa kinatatakutang halimaw na nasa harapan nila. Wala talaga kayong galang sa mga patay. Humanda kayo sa akin, mga anak kayo ng teteng. Walang iya ka! Bakit mo ba kami pinakikilaman? Dahil ang mga tulad ninyo ay hindi nararapat sa lugar namin. At ano naman ang gagawin mo sa amin? Sa palagay mo ba ay kaya mo kami? Ngumisi ako.
bago ko hinablot ang punyal na nakasukbit sa aking bewang. Ramdam ko ang init ng 3 Pico Roma sa aking dibdib habang humahakbang ako papalapit. Mabilis akong sumugod at iwinasiwas ko ang punyal sa leeg ng kasama nitong aswang. Sa talim ng bakal at sa basbas na taglay nito, walang hirap na naputol ang leeg niya. Gumulong ang ulo nitong pugot sa lupa at dumaloy ang maitim at malapot na likido mula sa katawan ng nanigas na bangkay. Walang iya ka! Pinatay mo ang kasama ko! Ikaw naman ngayon ang susunod! Ano? Huwag! Sandali lang! Huwag mo akong patayin! May pamilya ako! Maawa ka! Tumigil ako ng bagya. Ang kaninang mabangis na halimaw ay biglang nagmakaawa. Mula sa kanyang mga mata, hindi na galit ang nakita ko, kundi matinding takot. Huwag ka! Huwag mo akong papatayin! Hindi naman namin intensyon na manakit sa mga tao. Ang gusto lang naman namin ay mga bangkay. Mga katawang wala ng buhay. May buhay man o wala, ang bangkay ay bangkay. Hindi niyo pag-aari ang mga katawang yan. Respeto yun sa pamilyang naiwan. Respeto sa alaala ng mga yumao. Ang katawan ng tao ay may dignidad kahit pumanaw na. Hindi basta pagkain na pwedeng pagpiestahan ng mga halimaw na katulad ninyo. Pero nagugutom lang kami. Kailangan namin kumain para kami mabuhay. Hindi dahilan ng gutom para maglapastangan kayo ng bangkay. Ang bawat bangkay na ninanakaw ninyo ay bahagi ng kasaysayan ng isang pamilya. Kapag dinakaw niyo ang katawan nila, ninanakaw niyo na rin ang pagkakataon ng mga naulila na magpaalam ng maayos. Hindi niyo maiintindihan yon dahil wala namang kayong puso't konsensya. Patawan! Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Dahil wala akong intensyon na kalabanin ka o saktan ka! Sige, hindi kita papatayin, hayop ka. Pero isang tanong ang gusto kong sagutin mo. Sige, kahit ano! Handa akong sagutin ang lahat ng mga tanong mo! Makinig kang mabuti sa akin. Sabihin mo sa akin ano ba talaga ang plano nyo? Bakit kayo bumalik sa baryong ito? Hindi lang lupa ang habol namin. Plano namin gawin tulad namin ng lahat ng mga tao nito. Gagawin namin sila mga kauri namin. Mga hayop kayo. Paano nyo gagawin yon? Sa araw ng pista, lahat ng tao sa baryo ay magtitipon-tipon. Kakain at magsasaya. Yun ang pagkakataon namin. Ihalo namin sa pagkain ng laway ng busaw. At kapag nakain nila yon, unti-unti sila magbabago. Hindi na nila matatakasan. Dahil sa mismong pista, marami ang magiging busaw. Ang buong baryo, magiging pugad na namin. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Sa isang mabilis na galaw, pinugot ko rin ang kanyang ulo. Mabilis akong lumapit sa 2 dugoang bangkay at inilabas ang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang mga sagradong salitang itinuro ni tatay. Binigkas ko ito ng malakas. Sa sandaling matapos ang huling pantig ng orasyon, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang nagmula sa 3 Pico Roma na suot ko. Ang liwanag ay tumama sa mga bangkay ng busaw at sa loob lang ng ilang segundo, nagsimula silang magliyab hanggang sa sila ay naging abo. Kasabay ng paglipad ng kanilang mga abo, biglang nagkaingay sa paligid. Nang makita ko ng mga tao, may mga natakot at may mga sumigaw. Agad kong sinabi sa kanila ang nangyari, pero walang naniwala. Pinalayas nila ako sa lamay dahil nanggugulo lang daw ako, kaya wala akong nagawa kundi ang umuwi na lang. Bumalik na lamang akong mag-isa sa bahay. Pagkarating ko ng bahay, agad akong sinalubong ng aking ama. Lucas, saan ka ba nang galing? Kanina pa kitang hinahanap. Galing po ako sa burol, dun po sa dating baryo, tay. Sa burol? Anong ginawa mo ron? Alam mo bang delikado para sa atin na magpakita sa kanila pagkatapos sa mga nangyari? Gusto ko lang pong patunayan sa kanila ang totoo, tay. Tsaka isa pa, may nakita po akong 2 lalaki ron na lumapit po sa kabaong. Uminit po ng gusto itong 3 Pico Roma ko. Kaya sigurado akong sila ang mga busaw. Hindi na ako nagdalawang isip. Ginawa ko po ang lahat ng tinuro nyo sa akin.
Binuhusan ko po talaga sila ng sukat asin, pinugutan ang ulo nila, at binigkas ko ang orasyon hanggang sa maging abo sila. Ano ka mo? Ginawa mo yun? At ano nangyari? Paano tinanggap ng mga tao ang ginawa mo? Hindi sila naniwala, Tay. Imbis na magpasalamat o magising sa katotohanan, ako pa ang pinagbintangan ng gugulo ng daw sa may lamay. Wala silang pakialam kahit nakita nilang naging abo yung dalawang aswang sa mismong harapan nila. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, anak? Huwag ka kasing padalos-dalos ng kilos mo. Pero Tay, ginawa ko naman yung para iligtas sila at yung bangkay. Paano ako naging mali doon? Dahil hindi nila nakita ang totoong ginawa mo. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Magagaling manlinlang ang mga aswang na busaw. May kakayahan silang maghipnotismo. Kaya pala, parang wala sa sarili yung mga tao. Pasensya ka na po, Tay, ha. Gusto ko lang naman makabalik na tayo kahit papaano sa dati nating buhay. Alam ko yun, Lucas. Pero kapag inatake mo sila sa oras na hindi handa ang isip ng mga tao, ikaw talaga ang magbumukang kalaban at masisira ang mga susunod nating hakbang. Sa susunod, kumalma ka muna at isipin ang magiging resulta. Hayaan mo na muna sila. Tama nga po. Pero Tay, may nalaman po ko. May plano po silang gawing aswang ang lahat ng mga tao sa baryo natin sa araw ng pista. Kung ganun kailangan natin maganda, ihanda mo ang sarili mo, pati na mga gagamitin natin. Magiging madugo ang pista bukas. Napabuntong hininga ko bago tuluyang pumasok sa loob upang maayos ang mga kagamitan namin. Gaya ng aking ama, hinasa ko na ring mabuti ang aking punyal na gagamitin ko bilang pamuksa sa mga aswang. Nang gabing yun, hindi rin ako nakatulog at pinili ko na lamang na mag-ensayo sa labas. Tama ang aking ama. Kailangan ko nang ihanda ang aking sarili. Kinabukasan, sabay kaming nagtungo sa aming baryo. Nagsuot lang kami ng itim na maskarang tela upang hindi kami makilala. Marami na ang mga taong naroon, kabilang na ang mga taga-ibang baryo. May mga banderitas na rin, mga palaro, musiko, at hindi mawawala ang mga handang pagkain. Maghiwalay tayo. Doon ako pupunta sa kabila. Doon ka naman sa mga pagkain. Suriin mo mabuti kung pagkain ba talaga yon o bangkay ng tao. Puntahan mo rin kagad ako kapag nakita mo si Dato Salik. Magmasid kang maigi. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Sa dami ng tao, ay agad ring nawala sa paningin ko si Tatay. Ako naman ay nagpatuloy sa pagsusuri ng mga pagkain. Itinuro kasi sa akin ni Tatay na may kakaibang kulay at amoy raw ang pagkaing may laway ng aswang. Sa ngayon, wala pa naman akong nakikitang kakaiba. Hanggang sa maagaw ng atensyon ko ang mga litsyong baboy na nakahilera sa hindi kalayuan. Dahil hindi pa nagsisimula ang kainan, wala pang gumagalaw ng kahit na anong putahe ron, kabilang na ang litsyon. Dahan-dahan akong naglakad papunta roon, ngunit napahinto rin nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Kahit magtago ka pa sa likod ng maskarang yan, kilalang kilala pa rin kita. Amoy na amoy ko ang dugo mo. Ikaw ang anak ni Tasyo, hindi ba? Dahan-dahan akong lumingon at hinarap siya. Nakasuot siya ng maayos na barong. Mukhang kagalang-galang, pero ang mga mata niya ay nanlilisik sa akin. Anong ginagawa mo rito sa pista, Lucas? Akala ko ba nagtatago na kayo ng ama mo? May balak ka ba't sirain ang selebrasyon ng pista? Oo, Salik. At hindi ko ipagkakaila yun. Alam ko kung anong plano nyo, kasama ng buong tribo na pinamumunuan mo. Alam ko kung anong gagawin nyo sa mga tao dito. Gusto mo magaya sila sa'yo. Gusto mo na mahawa din sila at maging aswang na busaw. Sinasabi ko sa'yo, hayop ka. Hindi ako papayag na magawa mo ang plano mo. Hindi mo makukuha ang baryong ito. Pipigilan? Ikaw? Nagpapatawa ka ba, bata? Masyado ka yatang mayabang. Akala mo ba'y kaya mo kami? Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero binabalaan kita. Oras na mag-umpisa kang manggulo dito,
sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ng buhay ang kaibigan mo si Kael. Nasa aking mga kamay ang buhay ng binatang yun. Hayop ka! Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Kumalma ka lang. Huwag kang sumigaw kung ayaw mapabilis ang katapusan ng kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman namin siya papatayin kaagad eh. May silbi pa siya sa amin. Pero kung gusto mo siyang makita, bakit hindi ka sumama sa akin ngayon? Nang tahimik. Walang iskandalo. Sige, sasama ako. Pero siguraduhin mo lang na buhay pa ang kaibigan ko. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, ako mismo maglilibing sa'yo, hayop ka! Ngumisi siya sabay naglakad. Wala akong nagawa kundi ang sumama at sumunod sa kanya, papunta sa lugar kung saan nila tinago si Kael. Dinala niya ako doon mismo sa bahay namin. Doon ko nakita na pinalibutan na pala niya ng bakod ang buong lupain namin. Pagpasok namin, doon may mga nakatayo na pansamantalang mga tent. Talagang ginawa na nga nilang sentro ng operasyon ang mismong bakuran namin. Doon ko nakita ang iba pang mga lalaki na pabalat bunga ring nagbabantay sa paligid. Ang ilan sa kanila ay nakita ko na sa baryo. Mga mukhang normal na tao pero ngayon ay alam ko ng mga kasamahan ni Salik. Tinulak nila ako papasok sa sala ng sarili naming bahay. Doon sa gitna, nakaupo si Kael sa isang kahoy na upuan. Nakatali ang pareho niyang mga kamay at paa. Napakuyom ang mga palad ko sa galit nang makita ko ang itsura niya. Bugbog sarado talaga ang kaibigan ko. May malaking pasa siya sa kaliwang pisngi. Pumutok ang labi niya at halos hindi na maidilat ang kanang mata sa tindi ng pamamaga. May mga patak din ng sariwang dugo sa suot niyang damit. Walang iya kayo! Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Binigyan ko lang naman siya ng leksyon dahil kasama ka niya nung pinatay mo ang dalawang kasamaan ko. May nakakita sa inyo. Pinugutan niyo sila ng ulo. At ngayong nandito na kayong dalawa, sabay ko din kayong dudurugin. Matitikman niyo ang ganti namin. Sumenya si Salik sa dalawang malalaking lalaki na nasa tabi ko. Agad nila akong sinunggaban at hinawakan ng maigpit ang magkabilaan kong braso. Pero bigla din ako nabitawan dahil napasok sila sa balat ko. Napasigaw sa sakit ang dalawang lalaki at mabilis na napaatras. Hawak-hawak nila ang kanilang mga palad na umuusok at namumula dahil sa tindi ng pasong nakuha nila sa balat ko. Nagkaroon ng sunog na marka ang mga kamay nila. Napatigil si Salik. Tinitigan niya ang dibdib ko kung saan nanggagaling ang matinding init ng Tres Pico, Roma. Minalit yata kita, bata. Bit-bit mo nga ang anting-anting ng tatay mo. Kaya naman pala malakas ang loob mo. Sabi ko na sa'yo, Salik, pipigilan ko kayo. Pakawalan mo si Kael. Uubusin ko kayong lahat dito ngayon din. Proteksyon lang yan. Hindi ka niya matutulungang umatake. At lalong hindi niyan maililigtas ang kaibigan mo kapag ibinaon ko na ang matatalim kong kuko sa leeg niya. Lucas, huwag mo na akong intindihin. Sige na, patayin mo ng hayop na yan. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Habang abala pa ang dalawang bantay sa pag-inda ng napasong kamay, mabilis kong hinugot ang mahabang punyal mula sa aking bewang. Napansin ito ni Dato Salik kaya agad niya akong sinugod ng marahas. Pero mabilis akong umiwas. Sabay wasiwas ng punyal diretso sa likod niya. Gumawa ito ng malalim na hiwa at bumuhos ang maitim at malapot niyang dugo sa sahig. Napasigaw si Salik sa matinding galit habang hinahawakan ng sugat niya sa likod. Humarap siya sa akin na nanlilisik ang mga mata at nanggigigil. Litaw na litaw ang mahahaba niyang pangil. Hayop ka! Akala mo ba mapapatay mo ko sa simpleng sugat? Anak ka lang ng pinalayas na antingero! Wala kang binatbat sa akin! Tignan natin kung saan naabot ang yabang mo kapag nahiwalay na ang ulo mo sa katawan mo, Dato Salik.
Akala mo ba natatakot ako sa'yo dahil pinuno ka ng mga busaw? Pwe! Hindi ako natatakot sa'yo. At para malaman mo, dito sa lupain ito, dito matatapos ang buhay mo! Napakaangas mo! Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo! Lalapain kita ng buhay at sisiguraduhin kong maririnig ng buong baryo ang hiyaw mo bago ka mamatay! Sige, sumugod ka! Huwag kang puro daldal lang dyan! Humanda ka! Ngayon mo makikita ang totoong galit ng isang dato! Sumugod muli si Salik. Mas mabilis at mas gigil ngayon. Ang mga kuko niya ay tuluyan ng humaba at handa ng sumunggab sa leeg ko. Pero handa ako. Maigpit ang hawak ko sa punyal habang nag-aabang ng tamang tiyempo. Iniiwasan ko ang kanyang pag-atake at kasunod nun, malalakas na pagsuntok at sipa ang ibinigay ko. Patuloy siya sa kanyang ginagawa at patuloy rin ako sa pag-iwas at pag-atake. Galit na sumugod si Salik. Diretso sa leeg ko ang target ng mahahaba at matutulis niyang kuko. Mabilis at walang preno ang kanyang pagsugod. Pero dahil nakaabang na ako, mabilis akong yumuko sa kaliwa para makaiwas. Naramdaman ko pa ang lamig ng hangin mula sa pagwasiwas ng kamay niya na muntik nang lumaslas sa leeg ko. Habang bukas ang depensa niya, binuelo ko ang kamay kong may hawak na punyal at nadaplisan ang leeg niya. Napaungol siya sa sakit. Imbis na umatras, lalo pa siyang naging agresibo dahil sa labis na galit. Mabilis siyang pumihit pabalik at biglang iwinasiwas ang kabilang kamay niya para dambahin akong muli. Hayop ka! Hindi ako papayag na tulad mo lang ang papaslan sa akin! Papatayin kita! Papatayin kita! Sa muling pagsugod niya, doon ko na itinodo ang lahat ng natitira kong lakas. Wala nang pakialam si Salik sa sarili niyang depensa. Diretso siyang sumugod sa akin habang nakataas ang dalawang kamay na handang pumatay. Hinintay ko siyang makalapit ng gusto. Nang naramdaman kong kaunti na lang ay tatama na ang mga kuko niya sa leeg ko. Mabilis akong luminga sa kaliwa. Bago pa siya makabawi ng posisyon, buong lakas kong isinaksak ang punyal diretso sa kanyang dibdib. Bumaon ang buong talim ng punyal sa puso niya. Napatigil si Salik sa paggalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang napatingin sa aking kamay na nakahawak pa rin sa sandata. Dumaloy ang maitim at malapot na dugo mula sa kanyang bibig at dahan-dahan siyang napaluhod. Anak ka ng teteng. Tapos ng pananakot at panggugulo mo sa amin, Dato Salik! Hinugot ko ng marahas ang punyal mula sa dibdib niya at doon na siya tuluyang bumagsak. Uminit at umilaw ng gusto ang 3 pico Roma sa dibdib ko at kasunod nito ay unti-unting nasunog ang katawan ni Dato Salik hanggang sa maging abo. Nang makita ito ng mga kasamahan niyang aswang, nagkanya-kanya na sila ng takbo. Pulasan silang lahat palabas at tuluyang nilisan ang lugar namin. Agad kong nilapitan si Kael at kinalas ang mga tali niya. Inalalayan ko siyang tumayo at tumakbo kami kagad papunta sa plaza. Kailangan naming umabot bago makakain ang mga kababaryo namin. Pagdating namin sa plaza, napakaraming tao at nagkakagulo na ang ilan sa pagpila sa mga handa. Doon ko nakita ang tatay ko na pilit sumisingit sa karamihan para pigilan ang kainan. Nilapitan namin siya kagad. Mabilis kaming gumawa ng paraan para mapatunayan sa buong baryo kung ano talaga ang nangyayari. Sandali mga kasama! Makinig muna kayo! Ngayon ipapakita namin sa inyo ang buong katotohanan. Panoorin ninyo kung paano kayong nilinlang ng grupo ni Dato Salik at kung ano ang gusto nilang gawin sa inyo. Tay, gawin nyo na. Oo nga po! Ipakita nyo sa kanila para naman kahit papano ay malaman na nilang mali ang ginawa nila sa inyong pagpapalayas dito sa baryo. Lumapit si tatay at binuhusan ng sukang may asin at halamang gamot ang lahat ng pinaghihinalaan naming
mga patibong ng aswang. Sa mismong harapan ng mga tao, unti-unting nagbago ang anyo ng mga lechon at naging bangkay ng tao. Nagkagulo ang lahat. Marami ang sumuka sa matinding pandidiri. Doon na sila naniwala sa amin at tuluyang nagising sa katotohanan. Matapos po ang pangyayaring yon, Sir Blair, unti-unting nakamit ng aming baryo ang kapayapaan. Kami naman ni Tatay ay nakabalik na sa sarili naming tahanan at lupain. Doon, ipinangako naming mag-ama na mula sa araw na ito, ipagpapatuloy na namin ang tungkulin ng aming lahi na protektahan ang lupain ng mga busaw laban sa mga busaw para maprotektahan ang buong baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagbibigay ng buhay sa aking karanasan. Pero bago po ako tuluyang magpaalam, gusto ko lang din pong sabihin ang aral na natutunan ko sa karanasang ito. Natutunan namin na ang tunay na tungkulin ay hindi naghihintay ng pasasalamat o paumanhin. Kahit hinusgahan kami ng mga tao, itinaboy at tinawag na baliw nung una, pinili pa rin naming iligtas sila dahil ang pagiging tagapagtanggol ay hindi naman nasusukat sa kung paano ka tinatrato ng iba, kundi sa desisyon mong ipaglaban sila kahit noong tinalikuran kanila. Kaya naman kami ni Tatay, mananatili kaming nakatayo sa pagitan ng dilim at ng mga taong minsang nagtakwil sa amin. Mas mahalaga pa rin kasing gawin ang tama kaysa magpatalo sa galit at panghuhusga ng mundo. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel. Huwag niyo rin po sanang kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell at i-share ang bawat video at mag-comment na rin po kayo ng inyong saloobin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga idol.